Tayo po ay magpapatuloy na sa ating panambahan at ito yung last part ng ating worship service this morning. Sensya na po medyo merong sumasabit no, sa lalamunan ko kaya parang ano tawag dito, parang nagmumute bigla-bigla no etong aking boses habang ako ay nagsasalita. But anyway, hindi yan magiging hadlang kung ako po ay mayroong tubig sana dito, no? Ayan. Um, Pag-uusapan po natin sa umagang ito ang patungkol sa hindi matitinag na patotoo na tayo ay ligtas. No? So, kung kayo po ay ligtas, maaari po ba makita natin muna yung isang magandang ngiti? No? Kasi po mukhang tayo ay kulang sa energy, parang tayo po ay inaantok. Or is there something that bothers us? No? Meron bang gumugulo sa isipan po natin? Or kayo po ay sawang-sawa na sa itsura ko? No, last Sunday po, kinumusta ko si Abraham sa habang kami po ay magkasama. So sabi ko, Bram, kumusta naman yung kumusta naman yung gawain yung nakaraan? Kasi wala ako, sabi ko. Sabi ni Bram, okay naman, Pastor. Sabi niya, punong-puno yung mga upuan, sabi niya. No? Halos kami nga po nakatayo na, sabi niya. Praise God, sabi ko. Pero nakakatuwa, no, sabi ko, kasi mukhang kapag wala ako, dumarami yung mga umaaten, sabi ko. No, parang ayaw na nila ako mag-preach, marinig mag-preach, no, sabi ko. No? Tapos narinig ko rin yung isang kapatid, sabi, ang ganda ng preach ni Pastor Ronald yung Sunday, sabi niya. No? Wow, talagang, parang very convinced na ako na dapat hindi na ako nagpe-preach dito. No? No? Parang iba na yata yung papag-preach ko dito. Okay na ba? Hindi po, joke lang po yun, no, para tumawa kayo. Kasi po ayoko nakikita kang nakasimangot habang nagpipreach ako. No, kasi po, kulang na nga ako sa tubig dito sa harapan ko. Nagpaparinig po ako, no? Dahil wala pang tumatayo para bigyan ako. No? So baka bago umabot yung 10:45, wala na akong boses, no? But anyway, yun nga po. Ayoko nakita na nakasimangot kayo no, habang nagpipreach ako. No, kasi baka antukin din po ako habang nagpipreach. But anyway, again, pag-uusapan po natin sa umagang ito ang hindi matitinag. No, hindi matitinag, hindi nayayanig na katotohanan or patotoo ng ating kaligtasan. Nitong nakaraan, pansin natin, ang lakas ng lindol no, na nangyari sa Russia at even yung mga malalayong bansa ay apektado. No, and even dito sa Pilipinas, alam natin at hindi po lingid sa kaalaman natin na nagbigay ng babala ang PHIVOC sa possible na tsunami sa mga near coastal area. At pansinin po natin kung meron kayong mga napapanood ng mga video clip, hindi lamang sa Russia, kundi sa maraming mga lugar sa buong mundo, na kapag nagkakaroon ng 7 point something pataas na magnitude ng earthquake, talagang yung mga bahay, kahit anong ganda, no, kahit anong tibay pa siguro, is meron at merong nasisira. No, in relationship, sa ating pananampalataya, no, kailangan nating matutunan yung mga hindi nayayanig, mga hindi nasisirang patotoo or assurance ng ating kaligtasan. So ang mensahe po natin ngayon ay medyo mahaba, pero titinan po natin kung loobin ng Panginoon na matapos natin yung unang bahagi at kung hindi man po tayo ay magkakaroon ng part 2 sa next Sunday. Pero pag-uusapan natin sa umagang ito is about the assurance of salvation. Meron kaya sa atin dito ang makakapagsabi na tiyak na siya po ay ligtas? Now, we heard from the previous messages every Sunday patungkol sa pag-ibig ng Diyos. And last Sunday, if I'm not mistaken, ang ibinigay kong mensahe kay Pastor Ronald ay pangaral niya is the love of God doon sa leper. Tama ba? Doon sa may ketong. Okay? And sa mga nakaraang mga mensahe pa po,
tinuran natin yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At alam natin na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa sakripisyo ni Jesus Christ, na dahil sa habag ng Diyos, tayo ay pinagkalooban ng kakayahan na tayo ay manampalataya. So alam natin na tayo ay naligtas sa pananampalataya. Pero ang tanong, ano ang katiyakan na tayo ay talagang ligtas? Ano ang katiyakan na tayo ay talagang ligtas? Kasi kung sasabihin mong ligtas ka, kung sasabihin mong tagasunod ka ni Jesus, kung sinasabi mong pagkamatay mo, pupunta ka sa langit, kailangan merong pruweba. Kailangan merong ebidensya. Ang tanong, ano ang ebidensya na ipinapakita ng Bible objectively and at the same time, mga evidence subjectively na pinapakita ng Bible sa atin? Now, to begin with, nais kong buksan natin or buklatin natin yung Bible natin. Dito sa aklat ng Roma. Pag-aaralan natin from verse 1 hanggang verse 11 at titingnan natin yung mga ilang napakahalagang mga cross-reference ng ating pag-uusapan. Pero tingnan muna natin yung verse 1 ng Romans chapter 5, Romans chapter 5. And again, ang pag-uusapan natin, yung mga hindi matitinag na ebidensya na ikaw ay talagang ligtas. Okay? So, tingnan natin yung verse 1. Okay, number 1. Tingnan natin. Romans chapter 5, verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tama? Totoo ang sinasabi ni Apostol Pablo, we are justified. Tayo po ay pinawalang sala ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan, tingnan natin. Tingnan natin itong resulta ng pananampalataya na binabanggit ni Apostol Pablo. Kasunod na bahagi ng verse 1, ang sabi niya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na noong panahon at unang araw na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun mismo yung kaparehong panahon na kung saan nasa panig natin ang Diyos. Nainiwala po ba kayo na nasa panig ninyo ang Diyos? Nainiwala ba kayo na kayo ay kakampi ng Diyos? Nainiwala ka ba na kakampi mo na ngayon ang Diyos? So ang sabi niya dito, tayo ay nagkaroon ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Okay? Mapayapang ugnayan sa Diyos. So nangangahulugan na kung tayo ay mayroong mapayapang ugnayan sa Diyos, ang ibig sabihin nito, kakampi natin ang Diyos. Nasa panig natin ang Diyos. Kasi alam po natin ang katotohanan na ang Diyos ay salungat sa mga makasalanan. Ang Diyos ay salungat sa mga mapagmataas. Pero sinasabi ni Pablo sa Efeso chapter 1 hanggang chapter 2 na sa ating likas na kalikasan, sa ating natural na kalagayan, tayo ay kabilang sa mga taong, sinapupuotan ng Diyos. So nangangahulugan na bago tayo manampalataya kay Jesus, ang ating estado o kalagayan sa harapan ng Diyos, kaaway niya tayo. Bakit? Tayo ay naghimagsik sa Diyos. At dahil sa ating paghihimagsik, tayo ay nalayo sa Diyos, naging kaaway ng Diyos. Now, alam niyo po ba na mayroong binabanggit ang Biblia
Sa Awit chapter 7. Tingnan natin, no? Ito yung kalikasan natin. Ito yung kalagayan natin. Awit chapter 7. Awit chapter 7. Tingnan lang po natin. Tingnan natin. Sa verse 11. Awit chapter 7, verse 11. Unawain po natin ang sinasabi ng talata. Okay, Awit chapter 7, verse 11. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan. No, siya daw po ay hukom na makatarungan. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay makatarungan, nangangahulugan, na kanyang paparusahan ang nagkasala. Pero ano ang kasunod? Dahil ang Diyos ay isang hukom na makatarungan, siya ay nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Siya ay nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Okay? Now, alam niyo po yung sabi ng English dito? No, kasi ang sinasabi ng Tagalog, nagpaparusa siya sa masama sa bawat araw. Pero pag binasa mo yun sa English, basahin ko po sa English, ang sabi niya sa King James, God judgeth the righteous. Listen. And God is angry with the wicked every day. God is angry with the wicked every day. Ano, kapag tinagalog natin ito, doon sa plain na sinasabi ng talata, ang sabi ng King James, ang Diyos ay galit sa makasalanan araw-araw. Kuha natin, ang Diyos ay galit sa makasalanan araw-araw. Yan ang sabi ng King James. Okay? So, ang ibig kong sabihin, kaya ako binabanggit ito, kailangan natin maunawaan na ang Diyos, bagamat siya ay mapagmahal, siya ay makatarungan. At dahil ang Diyos ay makatarungan, bagamat mahal niya ang sanlibutan, okay, ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero hindi nangangahulugan na porket ang Diyos, mahal niya ang sanlibutan, ay ililigtas na niya lahat. Kaya nga, nire-require ng Diyos na sa isang makasalanan siya ay sumampalataya para yung galit ng Diyos sa kanya araw-araw ay mapawi. But, sa taong walang pananampalataya kay Kristo, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay galit sa kanya araw-araw. Araw-araw. Pero ibig sabihin yan, kung meron kang kamag-anak na hindi pa sumasampalataya kay Jesus, kung meron kang kamag-anak na hindi pa rin nagpapakita ng bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ng pananambahan, maaaring masabi natin ang Diyos ay galit sa kanya araw-araw. And that is not an exaggeration. Yun ay totoo. Ang Diyos ay galit sa makasalanan araw-araw. No, so, mga kapatid, paalala, no? So, every time na lumalabas ka ng bahay at nakikita mo yung mga taong walang pananampalataya kay Jesus, ang taong nakikita mo ay ang taong kinagagalitan ng Diyos araw-araw dahil sa kanyang kasalanan. Hindi po ako ang may sabi, ako ay tagadala lamang ng salita ng Diyos. Pero, sa atin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng magandang ugnayan dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo ay secured na. Okay? Tayo ay ligtas na. Tayo ay safe. Tayo ay nasa isang posisyon na hindi na babagsakan ng poot ng Diyos dahil
2,000 taon na ang nakararaan, no, pinawi ng kamatayan ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, yung galing ng Diyos, kanino? Sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So tayo ay merong assurance ng kaligtasan, una, dahil tayo ay merong magandang ugnayan sa Diyos, kapayapaan sa Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Pangalawa, verse 2. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak sa pag-asang tayo'y makabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin nito? Tayo po ay ligtas na based sa Romans chapter 5 verse 2 dahil tayo ay nakatayo sa biyaya ng Diyos. Ang pundasyon natin, ang kinatatayuan natin ay ang biyaya ng Diyos. Now, kapag pinag-uusapan natin yung biyaya, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? Ano ang tumatakbo sa isipan ninyo kapag pinag-uusapan natin yung biyaya? Alam niyo po ba na ang biyaya ay kumikilos kapag mayroong kasalanan? Tama? Grace operates because there is sins. There are sins or there is sin. Gumagawa o kumikilos, nagmamanayobra ang biyaya dahil mayroong kasalanan. Ang ibig kong sabihin, kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos. Tama ba ako? Kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan ng kagandahang loob ng Diyos. Kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan ang pag-ibig ng Diyos. The reason why you need grace, it is because you are a sinner. So kumikilos, gumagawa ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo dahil ikaw ay makasalanan. So noong ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, isa kang makasalanan, ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakatayo ka ngayon sa pundasyon ng biyaya ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. At dahil tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, tayo ay merong assurance na tayo ay ligtas. And this is objectively na binabanggit ng Bible, na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay nagkaroon ng kapayapaan, magandang ugnayan sa Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo na tinanggap ang lahat ng galit at puot ng Diyos. So in short, tayo ay nakatayo sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos, bagamat tayo ay hindi karapat-dapat. And that is grace. Grace means pinagkalooban ka ng regalo na hindi ka naman karapat-dapat tumanggap. Narinig ko lang sa Instagram itong ganitong illustration. Merong isang hari. Mabuting hari, matuwid na hari, makatarong ang hari. So isang araw, nalaman ng kaharian na merong nagnanakaw doon sa kabang yaman ng palasyo. Merong mga nawawalang ginto sa loob ng palasyo. So dahil ang hari ay makatarungan, ang sabi niya, sino mang mapatunayan na nagnanakaw ng kayamanan ng palasyo ay kinakailangan parusahan. So yun yung decree na ibinaba ng hari sa kanya nasasakupan. So lumipas yung mga araw at natuklasan na ang nagnanakaw ng kabangyaman ng palasyo walang iba kundi ang anak ng hari. So ang sabi ng hari, sino mang mapatunayang nagnanakaw ng kayamanan ng palasyo, kinakailangan siya ay hatulan.
Siya ay hahagupitin ng 40 times. At ang ibig sabihin ng 40 times na hagupit, death penalty. So, nalaman na ang nagnanakaw sa kayamanan ng palasyo, walang iba kundi yung dalagang anak ng hari. Okay? Pero ang hari ay makatarungan. Kailangan niyang parusahan kung sino ang nagkasala. At the same time, siya ay mapagmahal. So ito yung weighing scale. Paano niya ipapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak na paparusahan dahil sa kanyang kasalanan, at paano niya ipapakita ang kanyang pagiging makatarungan dahil sa batas na kanyang ipinasa. Pero hindi niya pwedeng baliin ang kanyang sinabi. So kinuha yung bata, yung dalagang anak ng hari, dinala siya doon sa lugar kung saan siya hagupitin. Naghahanda na yung taong magpaparusa sa kanya, at nandoon yung nandoon yung hari na nanood. So nung punto na hahagupitin na yung dalagang anak ng hari, at poporma na yung mga hagupit, pinatigil siya ng hari. Sabi niya, teka lang, tigil. Alam niyo kung anong ginawa ng hari? Ang ginawa ng hari, pumunta siya sa likuran ng kanyang anak na nakaupo or nakaluhod upang hagupitin. Nilagay niya ang kanyang sarili or katawan doon sa likod ng kanyang anak. Pinunit niya ang kanyang damit bilang hari. At ang sabi niya doon sa maghahagupit, ngayon, paluin mo ang aking anak. Ang sabi ng maghahagupit, sir, sabi niya, hindi ko pwedeng gawin yan. Dahil hindi ko siya pwedeng hagupitin na hindi ka tinatamaan. Sabi ng hari, hagupitin mo siya. And the king died. Namatay ang hari. That is grace. Yun ang biyaya. Yun ang agandahang loob ng Diyos. Nag-ooperate siya sa buhay ng mga makasalanan na natatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, and at the same time, ng katarungan ng Diyos. See? That is grace. Yun ang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Pangatlo, mapapansin natin dito sa verse 2 doon sa dulo ng Romans chapter 5, verse 2, sabi niya, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin yan? Ang sabi niya sa English, and rejoice in hope of the glory of God. See? Nangahulugan na tayo ay merong patotoo na tayo ay talagang ligtas dahil alam natin na isa sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, tayo ay iniligtas upang tumanggap ng kaluwalhatian. Tayo ay iniligtas upang tinanggap ng kaluwalhatian. Mga kapatid, listen properly. Alam niyo po ba na ang kaligtasan natin ay mayroong tatlong tenses? There are 3 tenses in our salvation. Okay, listen. Parang English subject lang. Past, present, and future. Those are the 3 tenses of our salvation. Past, present, and future. Ano ibig sabihin nito? Noong nakaraan, noong tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Magsabi ng amen ang mga sumampalataya kay Jesus. Amen. Noong nakaraan, di ko alam kung kailan yon, basta nakaraan. Tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, and because of that, tayo ay naligtas. At hanggang ngayon, tayo ay patuloy na iniligtas ng Diyos. Tama? Tayo ay patuloy na iniligtas ng Diyos, and in the future, mararanasan natin yung tinatawag natin full salvation. Nangangahulugan ba na kulang-kulang yung kaligtasan natin? Hindi po. Ang sinasabi natin kaligtasan noong nakaraan sa harapan ng Diyos, ikaw ay pinawalang sala.
At tayo ay patuloy na inililigtas ng Diyos mula sa kabulukan ng katawang ito. In Romans chapter 1, 2, and 3, ang sabi doon, the creation is groaning for the redemption. Sumisigaw, umiiyak ang nikha ng Diyos para doon sa kaligtasan. At ganoon din yung katawan natin. Kaya nga ang sabi natin, bagamat tayo ay ligtas, sa ating katawan, tayo ay nagkakasala pa rin. Bakit? It is subject for what? For salvation. This body. At yung kumpletong kaligtasan natin, ay mararanasan natin saan? Doon sa glorification, doon sa heaven. That is the full salvation na sinasabi natin. Pero hindi nakakahulugan na kulang-kulang ang kaligtasan na tinanggap natin sa kasalukuyan. I mean, our salvation will have the full and ultimate when we receive yung tinatawag nating glorification. Now, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 30, Romans chapter 8 verse 30. Ano sabi niya dito? Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. Okay? Pinili niya noong una, Ephesians chapter 1, bago pa itatag ang sanlibutan, ang sabi niya, kanyang pinili na. At yung mga pinili ng Diyos, kanyang tinawag. At yung mga tinawag ng Diyos ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. So, ano ibig sabihin nito? Tayo po ay iniligtas ng Diyos noong nakaraan at patuloy na inililigtas at nakatuon ang ating pansin doon sa kaluwalhatian na tatamasahin ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay hindi mo pwedeng tawagin kaligtasan kung ang kaligtasan ay nawawala. Hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Hindi pwedeng bawiin ng Diyos yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Hindi pwedeng bawiin ng Diyos yung regalo na ibinigay niya sa iyo. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia sa nakaraan, di ba? Tayo ay pinili na ng Diyos. At nung tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ, tayo ay naligtas at pinalaya mula sa kapangyarihan ng ating kasalanan. At sa kasalukuyan, tayo ay patuloy na iniligtas ng Panginoon. At tayo ay nabubuhay doon sa pag-asa na ipinangako ng Diyos na meron tayong kaluwalhatian na hinihintay. Meron tayong kaluwalhatian na hinihintay. Verse 3 ng Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 3. Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang sabi po sa English, and not only so, but we glory. Okay, ang sabi niya, we glory, ikinagagalak daw natin. We glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Now, listen. Brothers and sisters in Christ, ang pansin natin ay nakatuon doon sa hinaharap, doon sa kaluwalhatian. And whenever we are looking, at kapag titingnan natin, yung hinaharap na iyon, ito ay nagdudulot ng kagalakan sa atin. Tama ba? Nagdudulot po ba yung kagalakan sa atin? Yung alam natin na tayo ay luluwalhatiin kasama ni Kristo. Na yung katawan natin ay hindi na mabubulok. Pero anong sabi ng Romans chapter 5 verse 3? Sabi niya, hindi lang natin ikinagagalak yung kaluwalhatian. Pero anong sabi niya Apostol Pablo? Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Ikinagagalak mo yun, kapatid? Yung mga kahirapang iyong tinitiis alang-alang kay Kristo?
Siguro ngayon pa lang, tagal naman mag-preach ni Pastor, nainip na ako. Pero ang sabi niya, Apostol Pablo, ikinagagalak natin. Hindi lamang yung kaluwalhatian, kundi yung mga pagtitiis na ating nararanasan. And look at this. Ang sabi niya, tinitiis natin yung ating mga paghihirap. Tama? Tinitiis natin yung ating mga paghihirap. Bakit? Ang isang tunay na Kristyano, humarap man siya sa kahirapan. Magtiis man siya ng sobra-sobra, hindi siya tuluyang tatalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man yung mga problema na dumating sa isang Kristyano, mawalan man siya ng trabaho, mawalan man siya ng pera, mawalan man siya ng mahal sa buhay, anumang klase ng mga paghihirap ang kanyang maranasan, hindi iyon magiging dahilan upang yung kanyang kaligtasan ay mawala. Because nothing can take away our salvation. Pero sa isang taong hindi tunay na ligtas, kapag yan, merong hindi nagustuhan sa church, umaalis. Sa isang taong hindi tunay na ligtas, napagalitan lang, kagad, apektado pati ministeryo. Sa isang taong hindi tunay na ligtas, madaling bitawan ang mga bagay na espiritual para sa kanya. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Ang isang tunay na ligtas, ang isang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ikinagagalak niya ang kanyang kahirapan, kanyang tinitiis. Ganyan ba tayo? Ikinagagalak pa natin yung mga kahirapang ating tinitiis. Bakit? Ba't natin ginagawa iyon? Ba't natin ikinagagalak yung mga kahirapang ating tinitiis? Bakit meron tayong kagalakan kahit na tayo ay hirap na? Tingnan niyo yung kasunod na sinasabi ni Apostol Pablo. Ano ang sabi niya dito? Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Sa isang taong tunay na ligtas, nagagalak siya sa mga kahirapang kanyang tinitiis dahil alam niya na ang mga kahirapang kanyang nararanasan ay pamamaraan ng Diyos upang siya ay lumago sa pananampalataya. Hindi lamang para siya ay lumago sa pananampalataya, patuloy na mahubog ayon sa kalooban at wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kuha ba natin? So kung tunay kang ligtas, hindi ka nagkukwit dahil merong mga bagay na hindi ka gusto. Hindi ka nagkukwit dahil meron ka mga bagay na hindi nagustuhan o kaya dahil nahihirapan ka. Ikaw ay nagpapatuloy at dahil nagpapatuloy ka, lumalalim ka sa pananampalataya, nababago ang buhay mo, nababago ang characteristics mo. Iyon ang isang ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas. Hindi sapat na sabihin mo na sumasampalataya ako kay Kristo. Dahil ang sinasabi mong pananampalataya, kinakailangang kakitaan ng transformation. Inuhubog ba tayo? Binabago ba tayo ng mga pagtitiis na ating nararanasan? Ikinagagalak ba natin yung mga pagtitiis na ating nararanasan? Or Kristyano ka na napakadali mong matisod. Kristyano ka na napakadali mong magdamdam. Kristyano ka na napakadali mong magtampo. Saan ka doon, kapatid? Nangyayari ba sa buhay mo ang sinasabi ni Apostol Pablo? At tingnan ninyo sa verse 4, sino ang may pag-asa? Sino ang may pag-asa? Verse 4 ng Romans chapter 5. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa.
Di ba? Yung mga Kristiyanong punong-puno ng pag-asa ay ang mga Kristiyanong nagagalak sa gitna ng pagtitiis, sa gitna ng paghihirap. At yan ang isa sa mga ebidensya o patunay na ikaw ay tunay na ligtas. No, summarize ko lang sinasabi ni Apostol Pablo sa bahagi ito. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, mas tumitibay ang ating pag-asa dahil sa mga pagtitiis na ating nararanasan. Ganon po ba tayo? Mas tumitibay ba ang pag-asa natin dahil mas matindi yung mga tinitiis natin? I hope and I pray na yan ang makita sa buhay natin hanggang sa dulo. Hindi lamang ngayon, kundi hanggang sa dulo. Ano sabi na Romans chapter 5 verse 5? Tignan niyo. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ganda, di ba? Sabi niya, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. So kung hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, nangangahulugan na hindi natin ikinakahiya ang ating pag-asa. Bakit? Kasi alam natin na tayo ay nakatuon doon sa katotohanan na ang Diyos, kanyang tinutupad ang kanyang mga pangako. God is faithful. Tama ba? Kasi Romans chapter 5 verse 5 is a promise. Pangako yan ng Diyos sa atin. At kung ang Diyos ay nangako, nangangahulugan, natutuparin na ito. Bakit niya tutuparin ang kanyang pangako? Dahil ang Diyos ay tapat. Never once you can read in the Bible na ang Diyos nangako siya tapos hindi niya tinupad. Wala kang mababasa ganun. Pero may mababasa ka ang tao nangako pero hindi niya tinupad. Bakit? Because we as humans, we are unfaithful. Di ba? Kailan tayo nangako pero hindi natin tinupad? Ni-invite ka ng kaibigan mo para mag-church, sige po, pastor, munta ako. O yung kaibigan mo, pero hindi ka naman sumipot. Kasi hindi ka naman tapat. Di ba? Sa mga nililigawan natin, hihintayin kita ng mahabang panahon. Tinupad mo ba? Sa mga magulang natin, sige po ma, mag-aaral ako ng maayos. Pero yung ginagawa mo sa school, baka nagbubulakpul ka lang. Nanliligaw ka lang. Di ba? Sabi mo sa mga magulang mo, gabi ka na umuuwi, gumagawa ka ng project, pero hindi naman pala talaga. Why? Kasi ang tao, sinungaling. Pero ang Diyos hindi. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Di ba? That's a difference. At tayo ay nabubuhay doon sa reality na kaya tayo tumitibay sa ating pag-asa kahit na tayo ay nahihirapan dahil alam natin na ang Diyos tutuparin niya ang kanyang pangako. So ang katiyakan na tayo ay tunay na ligtas, ito ay nakakonektado doon sa reality na tayo ay merong kapayapaan sa Diyos, nakatayo tayo sa biyaya ng Diyos, meron tayong pag-asa at meron tayong kaluwalhatian na hinihintay at tutuparin iyon ng Diyos. At ang sabi ng Bible, hindi natin ikinakahiya ang bagay na iyon. At hindi lamang iyon. Ano ang sabi sa verse 5 na Romans chapter 5? Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Diba? Ibinuhos. No, hindi ito tubig kanal. Alam niyo, kung ikukumpara natin yung word na sinasabi ng Panginoon, na ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig, it is something like a tsunami. Diba? Tsunami
na paparating sa buhay natin. Ganyan siya kalakas. Ganyan katindi yung pag-ibig ng Diyos kung ating ilalarawan. Rumaragasa ang pag-ibig ng Diyos. At hindi lamang yun, ibinuhos, ang sabi niya Apostol Pablo, ibinuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ano ibig sabihin yan? It is the Holy Spirit who is at home in our hearts. Nananahan sa puso at buhay natin ang banal na Espiritu. Alam niyo po, sa book of Ephesians, inilarawan doon yung illustration na ang Holy Spirit is like a engagement ring. It is like the Holy Spirit is the down payment or the guarantee. No, sabi niya, ibinuhos na ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Ang Holy Spirit is the guarantee that we are loved by God. Ang Holy Spirit ang garantiya na tayo ay minamahal ng Diyos. Please turn your Bible sa Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Ephesians 1, Efeso 1, 13 and 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kaniya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahiram sa inyo. Yung word na tatak, down payment, guarantee, arabon, engagement ring. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, sa gayon ay pupurihin ang Kaniyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, mula nung maging Kristyano ka, mula nung sumampalataya ka, binigyan ka ng garantiya. Diba? Dahil sa mga nangungutang. Diba? Meron silang hinihinging ano? Diba? Guarantee sa inyo na makakabayad kayo. Meron silang hinihinging mga down payment. Sometimes meron silang kinukuha mula sa inyo. Okay? Collateral, sabi ni Brother Francis. So, ang Holy Spirit is our collateral guarantee ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, alam mo, every time na iniisip ko na mahal ako ng Diyos, hindi ko lubos maisip. Dahil every time na tumitingin ako sa salamin, ang nakikita ko, isang tao na hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. So every time na makita ko yung sarili ko, na nasasabi ko, mahal na mahal ako ng Diyos, ang nakikita ko ay isang tao hindi karapat-dapat. Grabing konsepto iyon na binabagit ng Bible. Ngayon, yung nalulunod ka sa kakaisip kung paano nangyari na mahal ng Diyos ang isang makasalanang katulad mo. At hindi lamang iyon. Bilang patunay na kanyang pag-ibig, merong guarantee. Merong garantiya. Meron siyang deposito na ibinigay sa iyo. So, mapapansin natin na totoo na mahal tayo ng Diyos, but at the same time, we can understand that the Holy Spirit nagpapatotoo rin siya ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, hindi lang puro intellectual. Tama? Kasi mababasa natin sa Bible, mahal ka ng Diyos, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Objectively, intellectually, alam mo. Di ba? Kasi nabasa mo na kung sasampalataya ka kay Jesus Christ, maliligtas ka. Yun ang sinasabi ng Bible. Pero, mapapansin din natin na hindi lang puro intellectual. Mahalaga yung intellectual. Mahalaga yung kaalaman. Mahalaga yung knowledge. Mahalaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero because of the Holy Spirit, not just intellectual but also emotional.
Di ba? Also, emotional. Kaya ang sabi ko, hindi lang puro objective. Meron tayong part na subjective. Anong ibig sabihin? Tinitiyak ng Diyos mula sa ating mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit na talagang tayo ay ligtas. Kuha. Malinaw po ba? Pinapatunayan ng Diyos mula sa ating mga puso na tayo'y talagang kabilang sa Kanya. Now, tingnan ninyo. Romans chapter 8, verse 14. Romans chapter 8, verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kapatid, tanungin mo yung sarili mo. Hello? Tanungin mo yung sarili mo. Young people, pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit? Mga kapatid ko sa pananampalataya, pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit? Pastor, paano ko malalaman na pinapatnubayan ako ng Holy Spirit? Ito. Pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit na gumawa ng mga bagay para sa kanyang kalwalhatian? Hello? Do I have your attention? Paano ko malalaman na ako ay pinapatnubayan ng Holy Spirit? Unang tanong, pinapatnubayan niya ba ako na gawin yung mga bagay na magbibigay kalwalhatian sa Kanya? Pangalawa, pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit na lumakad sa katwiran? Pangatlo, pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit na maging malinis ang aking kaisipan? Di lamang iyon. Pinapatnubayan ba ako ng Holy Spirit na mauhaw sa kanyang salita? Meron ba kayo nararamdaman na may nag-uudyok sa inyo araw-araw? Magbasa ka ng Bible. Hindi dahil doon sa GC natin, kundi alam mo sa puso mo na may nagsasabi magbasa ka ng Bible. Araw-araw may ganoon, magbasa ka ng Bible, hindi lamang iyon. Tinutulak ka ng Holy Spirit na manalangin. At kung nararamdaman natin yan, it means we are led by the Holy Spirit. And if we are led by the Holy Spirit, we truly belong to God. Pero kung hindi, kapatid, magtaka ka. Hindi lamang iyon. Inuudyo ka ba ng Holy Spirit na sumamba sa Diyos ng buong puso? Nasa-sense mo ba yung Holy Spirit sa buhay mo? Ito nakaraang araw, meron akong nakitang post ng kabataan, meron siyang My Day sa UP. Sabi ko sa kanya, bro, ano ba, nakapunta na ako dyan? Hindi ko alam yung reply niya. So, para maghanap ako ng image, picture na patunay na nakapunta ako sa UP, pinuntahan ko yung profile ng kasama ko na nagpunta sa UP. Naghahanap ako ng picture ngayon, wala akong mahanap. Yung mga album, ginalugad ko. Habang nagbabrowse ako ng mga picture ng mga album, biglang meron akong naramdaman. Sabi niya, mag-send ka ng Gcash yan. Mag-send ka ng Gcash. So what I did, tumigil ako sa pag-browse ng picture, nagpunta ako sa Messenger, minessage ko yung tao, sabi ko, Pastor, may Gcash po kayo. So lumipas yung hapon, umaga ako nag-chat, hapon siya nag-reply. Ang sabi niya sa akin, Pastor, meron po. Pasensya na po, hindi ako agad nakapag-reply. Kasi occupied yung mind ko. Kasi dinala namin si Ate Kenny mo
sa hospital kahapon. So sabi ko, Pastor, pengi ako ng Gcash mo. There's something in my heart na nagsasabi, magpadala ako ng Gcash sa'yo. Hindi kalakihan, pero I hope kahit paano makatulong. May ganun. Prompting ba sa buhay ninyo? Na randomly, uudyuan ka ng Holy Spirit to do something for His glory? May ganun ba? So, alam nyo, ayokong palampasin yung pagkakataon na iyon kasi nadala na ako. Nung nag-aaral ako sa Bible School, inudyukan ako ng Holy Spirit na magpadala ng pera doon sa kaklase ko. Bakit? Anniversary nila. Pero mas pinili ko yung gusto ko. So pagdating ng Monday, sabi niya sa akin, salamat sa prayer bro, naging successful yung aming anniversary. Pero before that day, inudyukan ako ng Holy Spirit na magpadala ng pera sa kanya, pero hindi ginawa. That's why nadala ako, tinandaan ko yon. So itong past few days, I felt the Holy Spirit, nagpadala ko ng Gcash dyan. So I did. Doon ko lang nalaman na yung asawa ng pastor isinugod sa hospital. Ang tanong, inuudyukan ba tayo? Nililid ba tayo ng Holy Spirit? Sa katwiran, sa kanyang kaluwalhatian, sa pagbabasa ng Bible, sa panalangin, sa pagsamba sa kanya? If not, baka yung sinasabi mong ligtas ka, hindi naman talaga galing sa puso. Galing lang sa isip mo, sinasabi lang ng uso. Why? Dahil ang patunay na tayo ay ligtas, pinapangunahan tayo ng Holy Spirit. Young people, listen. Young people, kung tunay kang ligtas, kahit walang magpaalala sa iyo, na kailangan mong manalangin, kailangan mong magbasa ng Bible, kailangan mong dumalo sa church, na kailangan mong gumawa ng katwiran, sapat na ang Holy Spirit na magpaalala sa iyo. Why? Kasi ang deposito natin, ang Holy Spirit. Bakit? Ang ginagawa ng Holy Spirit, nagtatrabaho siya para tayong mga Kristiyano magkaroon ng mas malalim na relasyon at mas malapit na relasyon sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng babasahin natin mamaya, we cry out, Abba, Father. Yung word na Abba, Father, that is the word daddy. Yung word na daddy, yun yung pinaka-close term na ginagamit doon sa relationship na mag-ama. Because of the Holy Spirit, we can call out Abba, Father with closeness. Yan ang sinasabi doon ng Bible. Romans chapter 5 verse 8. Balikan natin. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Di ba? Ang ganda na sinasabi ng Bible. Hindi lamang ibinuho sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. At ang sabi dito, pinatunayan. Ano ibig sabihin pinatunayan? He put into display His affection, His love. Ipinakita niya sa madla yung kanyang pag-ibig sa atin. At ang sabi ng Bible, pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo alang-alang sa ating mga mahihina. Dineposito sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. At yung Holy Spirit, ipinapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga every time na tayo ay nagkakasala, hindi nawawala ang ating kaligtasan. Ang trabaho ni Jesus sa kasalukuyan, nandoon siya sa langit, nag-i-intercede siya para sa atin.
And every time na tayong mga Kristiyano nagkakasala, sabihin ni Jesus Christ, oops, teka lang tay, teka lang daddy, inubos ko na yan, hindi mo siya pwedeng parusahan. At itong kaparehong Holy Spirit din, na nagpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ay ang kaparehong Holy Spirit na nag-uudyok sa atin na tayo ay tumalikod sa kasalanan. No, hindi natin pwedeng abusuhin yung pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, kumikilos ang Holy Spirit sa kanyang buhay upang ipaalala, oops, teka lang, hindi yan ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung pwedeng gawin. At kung nagkasala ka, hindi mo na uulitin yan. Yung trabaho ng Holy Spirit. Ipinapaalala sa atin na tayo ay mayroong magandang ugnayan sa Diyos. At hindi lamang iyon, ang sabi ng Bible, meron ng transaksyon na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, at doon sa krus ng Kalbaryo, ipinataw yung galit ng Diyos upang sa pamamagitan ng pananampalataya, may pagkasundo ang Diyos sa mga makasalanan. Yun ang ipinapahalala ng Holy Spirit sa buhay natin. Because we are running out of time, titingnan natin yung mga ilang mga talata sa Bible. Mga kapatid, kapag tayo nagkakasala, hindi nawawala ang kaligtasan natin. Pero, kapag tayo nagkakasala, parang nagiging malabo sa atin yung mga assurance na ibinibigay ng Holy Spirit. Nagiging malabo lang. Pero hindi nawawala ang ating kaligtasan. Hindi nawawala yung katotohanan na anak tayo ng Diyos. Hindi nawawala yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Pero kung magpapatuloy tayo sa pagsuway sa utos ng Diyos, hindi mo mararanasan ang buhay na punong-puno ng kagalakan sa mundo ito. Hindi mo mararanasan yung leading ng Holy Spirit. Mawawalan ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Mawawalan ka ng excitement sa pananalangin. Babaliwalain mo yung mga bagay na spiritual. Why? Tingnan niyo sa Galatia chapter 5, verse 22. Galatia chapter 5, verse 22. Ano sabi ng Bible? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ano ibig sabihin yan? Kapatid, kung Kristiyano ka at tunay kang Kristiyano, namuhay ka sa pagsuway sa nais at utos ng Diyos, anong mangyayari? Hindi mo mararanasan ang bunga ng Espiritu. Walang pag-ibig, diba? Walang kagalakan, walang kapayapaan, walang tiyaga, walang kabaitan, walang kabutihan, walang katapatan, walang kahinahunan, walang pagpipigil sa sarili. Nothing. If you continually live in this obedience. Bakit? Ang sabi ng Ephesians chapter 3, verse 14. Malapit na po tayo magtapos. Ephesians chapter 3, verse 14. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama. Verse 15. Na mula sa kanya nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 16. Idinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan
at kadakilaan. So merong panalangin dito si Apostol Pablo. Ang panalangin ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual. Okay? Yan ang panalangin niya. Through the power of the Holy Spirit, we can experience the full strength, power of the Spirit. Okay, yan ang panalangin niya. Verse 17. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hiniraw ng Diyos kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kalalim ang kaniyang pag-ibig. Ano ibig sabihin nito? Sinasabi niya Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang dalangin niya ay manatili si Kristo, manahan si Kristo sa ating mga puso. Siya yung mag-settle sa ating mga buhay. Manirahan siya sa ating mga buhay. At kapag si Kristo nanirahan sa buhay natin, we will be controlled by the Holy Spirit. Ang magiging resulta, maunawaan natin, mararanasan natin kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Now, ang sabi ng verse 19, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Mapuspos ng buong katangian ng Diyos. Verse 20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Mga kapatid, ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay sobrang lawak, sobrang haba, sobrang taas, sobrang lalim. Anong problema? Hindi natin lubusang maranasan ang ganyang klase ng pag-ibig because there's something missing in the link. Ano yun? The operation of the Holy Spirit in our lives. Kung namumuhay ka sa kasalanan, hindi yan magbubunga sa buhay mo. So ang tanong, kung tayo ay tunay na ligtas, nakikita ba natin sa buhay natin yung pagkilos at ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay natin? Ama, salamat po sa inyong kagandahang loob. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon sa mga paalala na kami ay mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo, pero hindi doon natatapos. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga ng bunga ng Holy Spirit sa buhay po namin. Panginoon, kung kami tunay na mga Kristiyano at kung kami nabubuhay sa kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami. Gusto naming maranasan sa buhay po namin yung buo at kumpletong pagkilos ng Holy Spirit sa buhay po namin. Panginoon, tinawag niyo rin po kami na ipahayag ang magandang balita sa mga taong napapahamak. Katulad ng sinasabi ng Psalms chapter 7 verse 11 na kayo ay galit na galit sa mga makasalanan araw-araw. At upang mapawi ang galit na ito, kailangan nilang sumampalataya kay Jesus Christ. So we pray, Father God, tulungan niyo po kami. Gabahin niyo po kami, Panginoon, na amin pong dalhin ang magandang balita sa mga taong napapahamak. Magpadala ka, O Diyos, ng mga manggagawa sa inyong ubasan dahil ang aanihin ay sagana, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Purihin ka, O Diyos, sa kalagitnaan po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.